The prime duty of the government is to serve and protect the Filipino people, in Section 4, Article 2 of the Constitution. The President is the head of the government, created by the people. Necessarily, the duty to serve and protect the people is squarely placed on his shoulders. When the government therefore fails to serve and protect the people, no longer responds to their needs, its officials tasked to govern plunder the public funds, betray the people's trust, and violate the Constitution, the President is constitutionally duty-bound to exercise his extraordinary powers to dismantle the failed government, declare a revolutionary government, abolish Congress, establish a new order, incarcerate those accountable, and undertake sweeping and radical reforms in the social, political, and economic spectra. Establishing a revolutionary government is not new in this country. It has been done twice, following the rampage of the communist rebels in 1972 that imminently threatened the existence of the government. The then president used his constitutional emergency powers to install a revolutionary government by declaring martial law. Subsequent to the 1986 EDSA revolution, the late President Cory Aquino declared a revolutionary government. In both instances, Congress was abolished and the existing constitution supplanted by a new one. On those historic events, the military, siding with the enraged people, withdrew its support to the power holders. Currently, the Armed Forces of the Philippines, specifically named Protector of the People by Section 2, Article 2 of the Constitution, is restless and appears ready to fulfill its obligations to protect the people from the plunderers and the rascals the moment millions of them swarm the streets with warm bodies. Talk of a coup d'etat is rife and reverberating. An overwhelming majority of retired military and police officers who were participants in the aforementioned political upheavals are calling out for a military takeover. The latter, as in the two previous exercises, characteristically maintains a Mona Lisa posture, waiting for the political storm to come before it flexes its muscle. Yan po ang... May kulang ka doon sa the latter as in the two previous exercises. Tuloy mo yun. Sige po. Okay, the latter, as in the two previous exercises, characteristically maintains a Mona Lisa posture, waiting for the political storm to come before it flexes its muscle. Okay. Ang sinasabi po natin yan, sa harap ng kagulumihanan, sa harap ng pagdadalamhati at paghihirap ng taong bayan, sa harap ng kanilang puot, sa harap ng kawalang katugunan ng mga pangangailangan at pagbibigay ng serbisyo sa bayan, pagbibigay ng proteksyon. Sa harap ng ganitong krisis sa ating bansa ngayon, ano ang dapat na gawin? Ang pangunahin pong layunin o tungkulin ng isang pamahalaan na nilikha ng taong bayan ay sila'y pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Yan ay nakatakda sa ating saligang batas. Specifically sa Article 2 na sinasabi that the prime duty of the government is to serve and to protect the people. Yan daw ang pangunahin, pagsilbihan ng gobyerno, bigyan ng proteksyon. Eh sino po ba ang presidente ng gobyerno, ng bansa? Yung nakaupong presidente ngayon. Madali sabi, kung ang tungkulin ng gobyerno ay pangalagaan, pagsilbihan, bigyan ng proteksyon, ang taong bayan ang lumikha sa kanya, it follows logically na ang presidente na siyang pinuno ng gobyerno ang nakaatak sa kanyang balikat ay yung tungkulin ng gobyerno na pagsilbihan at bigyan ng proteksyon. Subalit, gaya na nga ng sinasabi ng lahat, 97% ang nagsasabi ng buong Pilipino na ang korupsyon ay napakalawak at mukhang wala ng pag-asa na ito'y mahinto. Sa harap ng bigo ang gobyerno, bigong-bigo sa kanyang pangunahing tungkulin, anong gagawin ng presidente? Para sa atin po, merong basihan sa saligang batas na magdeklara ng isang gobyernong revolutionary or revolutionary government.
anong gagawin pag nagdeklara ka ng revolutionaryong gobyerno? Unang-una, ikaw po ay mag tatayo ng panibagong kaayusan, bagong gobyerno, hindi yung lumang gobyerno. Pangalawa, gigibayin mo ang Kongreso. Bakit? Sapagkat ang taong bayan ay nawala na ang pagtitiwala sa Kongreso. Karamihan sa kanila ay tinuturo na may kagagawa ng kalapastanganan pagnanakaw sa bayan. Kaya kailangan yan tanggalin mo na. Ano pa? Kailangan ipakulong. Karaka-raka immediately. Sapagkat hindi mo magagawa ito kung hindi ka magdeklara ng gobyerno, ng bagong gobyerno o revolutionary government. Hindi mo magagawa ang gigiba ng Kongreso, ang pagpapakulong. Kailangan gawin mo muna yan. Sapagkat ang pag ikaw ay nagdeklara ng revolutionary gobyerno, ang kapangyarihang lehislatura, ang paggawa ng batas, ay mapupunta doon sa nagdeklara, pati na ang ekutibang kapangyarihan, sa kanya rin yan. Kaya pwede mong lahat gawin yan. Magagawa mo, magkakaroon ka ng panibagong mga pagbabago, mga reforma sa lahat ng aspeto ng ekonomiya, sosyal at politika. Yan ang kailangan sapagkat yan ang tungkulin ng isang presidente na pinuno ng bayan. Yan ang sinasabi natin dyan. Na kailangan ang isang remedyo magdeklara ng revolutionary government. Pero teka muna, hindi basta magdideklara, merong kondisyon yan. Anong muna? Number one, ang magdideklara niya, kailangan wala kang kinalaman sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Wala kang kinalaman sa mga sabwatan na ginawa upang magkaroon ng pagnanakaw ng pera ng bayan. Pangatlo, kailangan ipakita mo na ikaw ay malinis. Pag yan ay tatanggapin ng taong bayan na hindi ka kasama, pwede ka na magdeklara. Pero may pangalawa pang kondisyon. Anong gagawin mo? Kailangan pag nagdeklara ka, abolish mo Congress. Sapagkat walang tiwala ang taong bayan niya. Pangatlong kondisyon, kailangan pakulong mo lahat siya. Pangapat na kondisyon, kailangan pagkaroon ka ng malawak na reforma sa lahat ng aspeto ng lipunan dito sa ating bayan. Sapagkat kung hindi mo magagawa yan, kung magdeklara ka ng revolutionary government, dahil lamang para hindi ka madamay sa galit ng tao at hindi mo gagawin yung mga kondisyonis na yun, matadamay ka. Ikaw muna ikukulong. Madadali ang iyong pananatili sa kapangyarihan, babagsak ka. Yan ang sinasabi ko natin.